Naranasan mo na bang magmahal ng isang taong sa kalaunan ay naramdaman mong naging mabigat na pasanin na lamang sa iyong buhay? Paano kung ang mismong taong nagbigay sa iyo ng hininga at nag-aruga sa iyong kabataan ay siya na ngayong umaagaw sa iyong ginhawa at oras? May hangganan nga bang utang na loob ng isang anak kapag ang pag-ibig ng ina ay nasusubok ng matinding kaimbihan at kahirapan? Pero bago natin simulan ang istorya mga ka-Wantels, baka pwede pong makalambing sa inyo ng isang like and subscribe para palagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong uploads. Sa paanan ng kabundukan ng sungkay, kung saan ang ulap ay tila laging nakayukayok sa lumbay, nakatayo ang isang dilapidated na dampa. Dito naninirahan ang magkapatid na Mateo at Ruben, kasama ang kanilang matandang ina na si Nanay Cora. Si Nanay Cora ay 75 taong gulang na. Ang kanyang mga mata ay pinalabo na ng katarata. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig dahil sa Parkinson's disease at ang kanyang isip ay paminsan-minsan nang nilalamon ng pagkalimot. Hindi na siya makalakad ng mabilis at madalas ay nangangailangan ng tulong kahit sa simpleng pagtayo o pagsubo ng pagkain. Si Mateo, ang nakatatandang kapatid, ay may matigas na muka at pusong pinatigas ng kahirapan. Si Ruben naman, ang nakababata, ay mas malambot ang loob, ngunit naimpluwensyahan ng galit ng kanyang kuya. Isang hapon, habang ang usok mula sa kalan ay mabagal na gumagapang sa bubong na pawid, sumiklab ang isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng magkapatid habang si Nanay Cora ay nakaupo sa sulok, tahimik na nakatitig sa wala. "Mateo, wala na tayong natitirang bigas," bungad ni Ruben habang nakahawak sa kanyang kumakalam na tiyan. "Ang huling barya sa ating lalagyan ay naibili ko na ng gamot para sa ubo ni nanay." Dahil sa sinabi ni Ruben, ibinagsak ni Mateo ang hawak niyang tipak ng kahoy sa lupa. Kislap ng galit ang pumuno sa kanyang mga mata. "Gamot?" sigaw ni Mateo. "Bakit ka bumili ng gamot? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na magtipid tayo? Tayo ang nagpapakapagod sa bukid mula umaga hanggang gabi. Pero ang lahat ng kinikita natin ay napupunta lang sa pagpapakain at pagpapagamot sa matandang yan." "Mateo, huwag mo namang sabihin yan." Pabulong na pakiusap ni Ruben habang sumusulyap sa kanilang ina. "Ina natin siya. Siya ang nagpalaki sa atin nang pumanaw si tatay." "Nagpalaki?" Pabalang natawa ni Mateo. "Tingnan mo siya ngayon, Ruben. Ano pa ang pakinabang niya sa atin? Di ba wala? Hindi na siya makakatulong sa bahay. Hindi na siya makapagtrabaho. At araw-araw ay pahirap lang siya. Di mo ba alam? Siya ang dahilan kung bakit hindi tayo makatagpo ng magandang buhay. Tulad siya ng isang mabigat na batong nakatali sa ating mga paa habang sinusubukan nating lumangoy." Sa sulok, narinig ni Nanay Cora ang sigaw ng kanyang panganay. Umubo siya ng mahina at sa pamamagitan ng basag na boses ay nagwika. "Mga anak, pasensya na kayo kung ako ay nagiging abala." Lalong nag-init ang ulo ni Mateo. Hinarap niya ang kanyang ina. "Abala? Hindi lang ikaw abala, Nay. Isa kang malaking pasanin sa amin. Araw-araw, lugaw na nga lang ang kinakain namin dahil sa mga gamot mo." "Mateo, tama na." Awat ni Ruben. Ngunit lumapit si Mateo kay Ruben at hinawakan ito ng mahigpit sa balikat, sabay bulong sa tainga ng kanyang kapatid. "Sawa ka na rin naman, di ba? Nakikita kong napapagod ka na rin mag-alaga sa kanya.
May naisip akong paraan para matapos ng lahat ng 'to. Ah, anong paraan? Tanong ni Ruben na biglang nakaramdam ng kaba. Bukas ng umaga, malamig na wika ni Mateo. Dadalhin natin siya sa pinakadulo ng gubat ng kalikasan. Sa lugar kung saan walang nakakaalam ng pabalik dito. Iiwan natin siya roon. Nanlaki ang mga mata ni Ruben. Ano? Nabubuwang ka na ba, Mateo? Ano na lang mangyayari kay nanay? Kakainin siya ng mababangis na hayop dun o kaya naman baka pumanaw siya ng dahil sa gutom at lamig. At ano ang gusto mo? Tayo ang pumanaw sa gutom? Balik na sigaw ni Mateo. Sige, pumili ka, Ruben. Ang buhay natin o ang matandang wala ng pakinabang. Wala namang makakaalam eh. Sasabihin natin sa mga kapitbahay na naglakad siya ng mag-isa at nawala. Bukas, tatapusin natin ang pasakit na 'to. Magdamag na hindi nakatulog si Ruben. Bawat paghinga ng kanyang ina sa kadiliman ng gabi ay tila isang kutsilyo na sumasaksak sa kanyang konsensya. Ngunit dahil sa takot sa kanyang nakatatandang kapatid at sa matinding pagod sa kahirapan, pumayag din siya sa masamang balak. Pumutok ang bukang liwayway. Ang lamig ng hangin ay sumisipsip sa tulang ng sino mang haharap dito. Ginising ni Mateo ang kanyang ina nang may pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Nay, gising na, sabi ni Mateo sa boses na nagkukunwaring malambing. Magbihis ka, pupunta tayo sa kabayanan. May kilala akong albularyo doon na makakagamot sa inyong mga mata at sa inyong panginginig. Bahagyang nagliwanag ang malabong mukha ni Nanay Cora. Talaga, Mateo? May gamot pa para sa akin? Salamat, anak. Naway pagpalain kayo ng Diyos sa inyong kabutihan sa akin. Ang mga salitang iyon ay parang basag na bubog sa tainga ni Ruben. Napayuko siya habang inaalalayan ng ina na makatayo. Sinimulan nila ang paglalakad, ngunit sa halip na pumunta sa patag na daan patungo sa bayan, pumasok sila sa masukal at madilim na bahagi ng gubat ng kalikasan. Ang mga punong dambuhala ay tila mga higanteng nakatayo. At ang sikat ng araw ay halos hindi makalagos sa makapal na mga dahon. Habang naglalakad, napansin ni Mateo na napakabagal ng galaw ng kanyang ina. Bawat ilang hakbang ay humihinto ito. Nay, bilisan mo naman, asik ni Mateo. Bakit ka ba hinto ng hinto? Pasensya na, anak. Mahinang tugon ng ina. Kumakapit lang ako sa mga sanga. Medyo madulas ang daan. Hindi napansin ng dalawang magkapatid na sa tuwing humihinto ang ina, may ginagawa ito. Ang lumang pulang balabal na suot ni Nanay Cora ay dahan-dahan niyang pinupunit sa maliit na piraso. Bawat ilang metro. Habang hindi nakatingin ng mga anak, itinatali niya ang maliit na piraso ng pulang tela sa mga sanga ng punong kanilang nadadaanan. Bukod pa rito, dahan-dahan din siyang nagbabali ng maliliit na sanga at ibinabagsak ito sa lupang kanilang tinatapakan. Ano ba yung ginagawa mo sa mga sanganay? Galit na tanong ni Mateo nang marinig ang tunog ng nababaling kahoy. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Wala to, anak. Ngumiti ng mapait ang ina. Medyo nawawalan lang ako ng timbang. Kaya kumakapit ako sa mga sanga at nababali ko. Huwag ka nang magalit, Mateo. Mag-aalas 12 na ng tanghali nang makarating sila sa pinakaloob-looban ng gubat. Dito, ang mga puno ay napakakapal at ang paligid ay napakatahimik. Maliban sa huni ng mga kuliglig at kakaibang ibon.
Wala ni isang taong nakakatungtong sa lugar na ito. Nakakita si Mateo ng isang malaking patag na bato sa ilalim ng dambuhalang punong balete. Dito ka muna umupo, Nay, sabi ni Mateo, habang itinutulak ng bahagya ang ina, paupo sa bato. Nasaan na tayo, Mateo? Nasaan na ang albularyo? Tanong ni Nanay Cora, habang inililibot ang kanyang malabong paningin sa paligid. Nasa malapit lang, Nay. Pagsisinungaling ni Mateo. Kukuha lang kami ni Ruben ng inuming tubig sa bati sa ibaba. Magpahinga ka muna rito. Huwag kang aalis dyan hanggat hindi kami nagbabalik. Maliwanag? Sige mga anak, sagot ng ina. Inabot niya ang kamay ni Ruben at pinisil ito ng mahigpit. Mag-iingat kayo sa paglalakad. Baka kayo madulas. Huwag kayong magpapagabi. Tumingin si Ruben sa kanyang ina. Nakita niya ang mga kulubot sa mukha nito. Ang mga matang puno ng pagmamahal, kahit na halos wala nang makita. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kamay ng ina. Nay, nanginginig na boses ni Ruben at unti-unting tumulo ang kanyang luha. Tayo na, Ruben. Marahas na hinila ni Mateo ang braso ng kapatid. Tumalikod ang dalawang magkapatid at mabilis na naglakad palayo. Pagkaraan ng ilang metro, sinimulan nilang tumakbo. Tumatakbo sila ng napakabilis. Hindi lumilingon sa likod. Habang ang boses ng kanilang ina ay dahan-dahang nawawala sa katahimikan ng gubat. Mateo, iniwan talaga natin siya. Umiiyak na sigaw ni Ruben habang tumatakbo. Tumahimik ka na at tumakbo ka na lang, sigaw ni Mateo. Malaya na tayo. Wala na tayong pasanin. Nakalabas ang magkapatid sa gubat bago magdilim. Nakatungtong sila sa patag na daan, patungo sa kanilang dampa. Ngunit ang kalayaang inasam ni Mateo ay hindi dumating. Sa halip, isang mabigat na katahimikan ang lumukob sa kanilang dalawa. Pagdating sa bahay, ang dampa ay napakatahimik. Wala ang ubo ng kanilang ina. Wala ang tunog ng kalderong inilalagay nito sa kalan. Wala ang mahinang boses na nagdarasal bago kumain. Nagsimulang gumabi at kasabay nito ang pagdidilim ng kalangitan. Biglang humagupit ang isang napakalakas na bagyo. Ang ulan ay bumuhos ng matindi na para bang binubuhos mula sa langit ang galit ng mundo. Ang hangin ay humahagupit. Nanginginig ang mga dingding na kawayan ng kanilang dampa. Ang kidlat ay gumuguhit sa langit. Kasunod, ang nakatutulig na kulog. Nakatayo si Ruben sa tabi ng bintana. Nakatitig sa dilim ng gubat sa malayo. Mateo, humahagulgol na sabi ni Ruben. Umuulan ng napakalakas. Malamig doon sa gubat. Walang sisidlan si nanay. Wala siyang suot na makapal na damit. Basang-basa na siya roon. Baka kidlatan siya doon o kainin ng mababangis na hayop. Sinabi ng tumahimik ka, sigaw ni Mateo. Ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay pumupukpok ng mabilis. Nakaupo siya sa bangko, nakahawak sa kanyang ulo. Hindi ko kaya to, Mateo. Patuloy ni Ruben. Masama tayong mga anak. Pahirap man siya pero hindi mo ba naisip na nanayin natin siya? Nung maliit tayo, nung nagkakasakit tayo ng tigdas, 3 araw siyang hindi natulog para lang punasan ang ating mga noo. Nung wala tayong makain, ibinigay niya ang huling kalahating saging sa atin. Kahit siya mismo ay nahihilo na sa gutom. Tapos ngayon, itatapon lang natin siya na parang isang basura. Manahimik ka,
Galit na bulyaw ni Mateo. Pero may luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Ginawa ko lang to para sa atin, para mabuhay tayo. Hindi ito ang buhay. Ito ay parusa. Sigaw ni Ruben. Lumipas ang mga oras, ang bagyo ay patuloy na nagngangalit. 2:00 na ng hating gabi. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay parang sumusumbat sa magkakapatid. Hindi sila makakain. Hindi sila makakatulog. Ang konsensya ay parang isang lason na dahan-dahang pumupunit sa kanilang mga kaluluwa. Bigla, sa gitna ng ugong ng hangin at buhos ng ulan, nakarinig sila ng isang tunog sa labas ng dampa. Napatigil ang dalawa. Nanigas ang kanilang mga katawan. Narinig mo yun? Pabulong na tanong ni Ruben. Ang kanyang boses ay panginginig ng matinding takot. Wala. Ipis lang yun o kaya naman ay hangin. Utal na tugon ni Mateo. Ngunit muling narinig ang tunog. Mas malakas at mas malapit. Ito ay tunog ng isang taong naglalakad ng mabagal. Kinakaladkad ang basang mga paa sa putikan. At kasunod noon ang mahinang pagtuktok sa pintuang kawayan. Napatayo ang dalawang magkapatid. Ang lamig na pumasok sa kanilang mga dibdib ay mas matindi kaysa sa hangin ng bagyo. Lumapit si Mateo sa pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa trangka ng pinto. Sino yan? Sigaw ni Mateo. Walang sumagot, ngunit narinig nila ang isang mahina, basag, at pamilyar na pag-ubo mula sa labas ng pinto. Nanlaki ang mga mata ni Ruben. Si nanay. Dali-daling inalis ni Mateo ang trangka at binuksan ang pinto. Sa harap ng bukas na pinto, sa ilalim ng liwanag ng kumikislap na kidlat, nakatayo ang kanilang ina, si Nanay Cora. Ang kanyang itsura ay napakagimbal-gimbal. Ang kanyang damit ay punit-punit at basang-basa ng putik at tubig ulan. Ang kanyang mga paa ay nababalutan ng pulang likido nang dahil sa mga sugat. Sakop ng mga sugat mula sa matutulis na bato at tinik ng gubat. Ang kanyang mga kamay ay puno ng gasgas at ang kanyang mga kuko ay napuno ng basang lupa. Ang kanyang muka ay napakaputla. Ang kanyang mga labi ay nangingitim sa matinding lamig. Ngunit ang pinaka makapagbagbag damdamin sa lahat, sa kabila ng kanyang kalagayan, nakatayo siya roon. Hawak ang isang maliit na basang-basahan at mayroong mainhin at maawaing mga ngiti sa kanyang mga labi. Napaatras sina Mateo at Ruben. Napaluhod si Mateo sa sahig habang nakatitig sa kanyang ina. Paano? Utal na tanong ni Mateo. Paano ka nakabalik? Bulag ka. Malayo ang gubat. Madilim at may bagyo. Paano mo nahanap ang pabalik? Pumasok si Nanay Cora sa loob ng dampa. Bawat hakbang niya ay nag-iwan ng bakas ng pulang likido at putik sa sahig. Lumapit siya sa dalawang magkapatid na ngayon ay umiiyak na sa matinding takot at pagtataka. Bumagsak ang ina sa kanyang mga tuhod sa tapat ng dalawa niyang anak. Inabot niya ang mga muka ni Mateo at Ruben gamit ang kanyang nanginginig at malamig na mga kamay. Mga anak ko, mahinang wika ni Nanay Cora. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Salamat sa Diyos. Ligtas kayo. Nakabalik kayo ng maayos sa bahay.
Humahagulgol na si Ruben. Nay, patawarin niyo kami. Patawarin niyo kami. Kami ang nang iwan sa inyo sa gubat. Kami ang masamang anak. Bakit kayo nagbalik? Bakit hindi kayo nagalit sa amin? Tumingin si Nanay Cora sa dalawa. Ang kanyang mga matang may katarata ay napuno ng mga luha na humalo sa tubig ulan sa kanyang mga pisngi. Alam ko, mga anak, mahinang sabi ng ina. Alam ko, noong iniwan niyo ako sa ibabaw ng bato. Napatigil si Mateo at Ruben. Parang huminto ang ikot ng mundo para sa kanila. Alam niyo? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding kahiyan at pagsisi. Oo, Mateo. Tugon ni Nanay Cora. Naramdaman ko ang pagmamadali sa inyong mga hakbang. Naramdaman ko ang takot sa inyong mga kamay noong hawakan niyo ako. Alam kong hindi na kayo babalik para sunduin ako. Pero kung alam niyo, umiiyak na tanong ni Ruben. Bakit hindi kayo umiyak? Bakit hindi po kayo pumalag? At paano po kayo nakauwi? Kumuha ng malalim na hininga si Nanay Cora. Ang bawat paghinga niya ay parang may kasamang matinding sakit sa kanyang dibdib. Noong patungo tayo sa gubat, pagsisimula ng ina. Napansin kong napakasukal ng daan. Napansin kong hindi niyo kabisado ang pasikot-sikot sa madilim na bahaging yun ng bundok. Naisip ko, matanda na ako. Malabo na ang aking mga mata at mahina na ang aking katawan. Baka kapag iniwan niyo ako at mabilis kayong tumakbo pa uwi, maligaw kayo sa dilim ng gubat. Napatitig si Mateo sa kanyang ina. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Kaya habang naglalakad tayo, patuloy ni Nanay Cora. Bawat ilang metro, nagbali ako ng mga sanga ng puno at nag-iwan ng mga piraso ng aking pulang balabal. Ginawa ko yun, hindi para sa akin, upang makabalik, kundi para sa inyo. Para kung sakaling maligaw kayo, pabalik sa bahay. May susundan kayong mga tanda sa mga puno upang hindi kayo maligaw sa gubat. Napatakip ng muka si Mateo at napahagulgol ng napakalakas. Ang tunog ng kanyang iyak ay puno ng matinding sakit at ng kahihiyan. Si Ruben naman ay yumakap sa mga binti ng kanyang ina, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Pero, paano kayo nakabalik, Nay? Tanong ni Mateo sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ngunit nang napatamis si Nanay Cora, bagaman halatang nawawalan na siya ng lakas. Noong bumuhos ang bagyo, sabi ng ina. Naisip ko kayo. Naisip ko, makawala kayong makain. Naisip ko, baka natatakot kayo sa kidlat. Sinundan ko pabalik ang mga balabal at nabaling sanga na iniwan ko. Sinundan ko ang sarili kong mga marka sa dilim habang humahakbang sa putik at gumagapang sa mga bato dahil kailangan kong magbalik sa inyo. May kinuha si Nanay Cora mula sa loob ng kanyang basang damit. Isang lumang supot na gawa sa tela na nakatali ng mahigpit. Inilagay niya ito sa kamay ni Mateo. Ano po ito, Nay? Tanong ni Mateo habang nanginginig ang mga kamay. Iyan, hingal na sabi ng ina. Iyan ang natitirang pamana ng inyong ama. Mga lumang barya at ang titulo ng maliit nating lupa. Itinatago ko yan para sa inyong pag-aasawa pero naisip ko, baka kaya nyo ako iniwan ay pakiramdam nyo ay wala na akong maibibigay sa inyo. Heto na mga anak,
Inilabas ko na para sa inyo, para hindi na kayo maghirap, para hindi nyo na kailangang mag-alala sa pagkain. Nay, huwag kang magsalita ng ganyan. Sigaw ni Ruben habang nakikitang dahan-dahang pumipikit ang mga mata ng ina. Gagamutin ka namin. Magtatrabaho kami. Kakainin natin ang lahat ng masarap na pagkain. Patawarin mo kami, Nay. Huwag mo kaming iwan. Mateo, Ruben, bulong ni Nanay Cora habang ang kanyang boses ay patuloy na humihina. Huwag kayong umiyak. Hindi ako galit sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Kayo ang pinakamagandang biyayang ibinigay sa akin ng Diyos. Patawarin niyo rin ako kung naging mabigat akong pasanin sa inyong buhay. Sa huling pagkakataon, pilit na itinaas ng ina ang kanyang nanginginig na kamay upang haplusin ang mga pisngi ng kanyang dalawang anak. Pagkatapos noon, dahan-dahang bumagsak ang kanyang kamay. Ang kanyang mata ay pumatak ng huling luha. At ang kanyang huling hininga ay dahan-dahang kumakawala sa kanyang mga labi. Nay! Nay! Gising ni Mateo habang inaalog ang katawan ng ina. Gising, Nay. Patawarin mo ako. Ako ang masamang anak. Patawarin mo ako. Ngunit wala nang tugon. Si Nanay Cora ay wala na. Ang kanyang malamig na bangkay ay nakakandong sa mga bisig ng dalawang anak na pinalaki niya ng buong pagmamahal. Ang mga anak na nagtaboy sa kanya sa dilim, ngunit ginamit niya ang kanyang huling lakas upang iligtas at gabayan pabalik sa liwanag. Pumalit ang liwanag ng umaga. Ang bagyo ay lumipas na, ngunit ang bagyo sa puso ng magkapatid ay hindi na kailanman matatapos. Inilibing ni na Mateo at Ruben ang kanilang ina sa tabi ng dampa, sa ilalim ng isang punong may mga bulaklak. Araw-araw, ang dalawang magkapatid ay lumalapit sa puntod ng kanilang ina upang humingi ng kapatawaran, ngunit ang katahimikan ng lupa ang tanging sumasagot sa kanila. Ginamit nila ang pamanang ibinigay ng kanilang ina upang ayusin ang kanilang buhay, ngunit wala na ang tamis ng anumang ginhawa. Ang bawat subo ng pagkain ay parang lason sa kanilang tainga, at ang bawat gabing tahimik ay nagpapaalala sa kanila ng tunog ng nag-iisang pulang balabal na nakatali sa mga sanga ng gubat. Nalaman nila ang pinakamasakit na katotohanan sa buhay. Ang pag-ibig ng isang ina ay walang katapusan, ngunit ang pagkakataong mahalin at alagaan siya ay may hangganan. At kapag ang pagkakataong yon ay sinayang dahil sa makasariling hangarin, ang kapalit ay isang habang buhay na parusa ng pagsisisi na hindi na kailanman mabubura ng anumang luha. Ang pagmamahal ng isang magulang, lalo na ng isang nanay, ay ang pinakamalapit na larawan ng walang kondisyong pag-ibig sa mundong ito. Sa ating paglaki at paghahanap ng kaginhawahan, madalas nating nakakalimutan na ang ating mga magulang ay tumatanda rin at nagiging mahina. Ang pag-aalaga sa matatandang magulang ay hindi isang pasanin o kawalan ng pakinabang, kundi isang pinakabanal na pagkakataon upang ibalik ang pagmamahal, pag-aaruga, at sakripisyong ibinigay nila noong tayo ay walang kakayahang protektahan ang ating mga sarili. Huwag nating hintayin na mawala sila o masaktan bago natin malaman ng kanilang tunay na halaga. Sapagkat ang pagsisi na dumarating sa huli ay isang ugat sa kaluluwa na hindi na kailanman magagamot ng panahon. Ikaw, Kahuana Tels, ano po ang inyong natutunan sa istoryang ito? Baka po pwedeng i-share nyo dito sa baba kung may natutunan man po kayo. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang ating istorya. At sana po ay
nabigyan po kayo nito ng isang magandang aral sa buhay. Mga kahuanatels, baka po pwedeng makapindot ng isang like, share, and subscribe. At makikiclick na rin po ng notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong uploads. Muli ay magandang buhay po sa inyong lahat at God bless us all.